Isang mabigat na salita ngayon mga sanggay ang binitawan ng Israel government. At ito po ang ating mag-uusapan ngayon. Magandang oras po sa lahat ng mga taga-subaybay, sa lahat po ng Solid Sangkay at sa mga bago pa lang dito sa ating channel. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe po. So sa ibaba po ng video na to, makikita niyo po yung subscribe button. So pindutin niyo lamang po yan, tapos i-click niyo yung bell at i-click niyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, syempre huwag niyo pong kalilimutan i-follow ang ating Facebook page. So, andito na naman po tayo para sa panibagong natin pag-uusapan, mga sangkay. Panibagong kaalaman patungkol po sa nagaganap ngayon doon sa Israel. Pandaigdigang balita halos tayo ngayon, mga sangkay, dahil halos po ito ang sabog na sabog sa mga balitaan ngayon, itong nangyayari sa Israel. At hindi naman po talaga nakapagtataka dahil malaki po talaga ang gampanin ng bansang ito pagdating po sa ating mundo, especially sa mga Kristiyano, mga sangkay. Naku po, ang tinitingnan na prophetic time ay nasa Israel. Kung ano ang nangyayari sa Israel, mga sangkay, big deal sa mga Kristiyano. Kaya wag po kayong magugulat kung bakit ang mga born-again Christians nag-hashtag ng pray for Israel, pray for peace in Jerusalem. Why? Dahil ang Israel, mga sangkay, ay tinitingnan po ng mga born-again Christians o mga Kristiyano na prophetic as a prophetic time, mga sangkay, nasa kanila po talaga. Kung anong nagaganap sa kanila, malaking bagay yan sa mga Kristiyano. Ngayon, mga sangkay, ito po ang nagaganap ngayon. May mabigat na binitawang salita itong Israelite government. Okay? Ito po ay ang pagbura sa Hamas. Subalit, ito mga sangkay, may strategy po sila na kung saan kapansin-pansin po kung paano po nila pinag-isa ngayon ang kanilang gobyerno. Kahit po yung opposition, okay? Yung mismong oppositions, again, sa Prime Minister na si Netanyahu, ay nakipag-alyansa, kumbaga nakipag-unite ngayon sa kanyang kalaban sa politika. Ito, tingnan po natin. Nagkasundo ang mga opposition leaders na sina dating Prime Minister Yair Lapid at dating Defense Minister Benny Gantz sa pagsasanib puwersa para makagawa ng isang unity government kasama si Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayun na nga mga sangkay. Unity government ang kanilang gagawin ngayon. At alam nyo, ang Hamas kasi ngayon napapalibutan na. Buong puwersa ng Israel nasa 300,000 mga sangkay. Hindi po ito yung buong bilang, ha. Ang pagkakaalam ko, ito lamang pong 300,000, more than 300,000 ay mga reservist soldiers lamang, mga sangkay. Hindi po ito yung mga active personnel. Ngayon, napapalibutan na po yung Hamas at ewan ko, paano pa ang wala na po talaga silang lusot dito. At ito pa nga mga sangkay, ang Israel na naman ay sa ganitong kalagayan, nagkaisa po sila. Maging yung opposition, talaga nga namang nakipag-isa na para lamang po madali itong nanghimasok sa kanilang bansa. Layo nitong padaliin ang paggawa ng mga desisyon at mawalan ng mga hindi sasang-ayon sa mga kailanganing panukala ng punong ministro. Okay, tandaan po natin, ang kalaban po dito ng Israel talaga, hindi po yung Palestine o hindi po mga Muslim, kundi ito lamang pong Hamas. Maliban na lang siguro kung may makikialam, mga sangkay, matik yun. Kasi may mga agam-agam na may makikialam. Kaya nga ang kinukundi na po natin dito, hindi po yung Muslim, ikaklaro lamang po natin. Kasi may mga kaibigan din po tayong mga Muslim, mga sangkay na matitino, magagalang, mababait. Pero mayroon din naman mga sangkay talagang namang, alam nyo na yun, kung paano sila mag-isip. Pero hindi po lahat. But again, hindi po Muslim ang kalaban ng Israel, kundi itong Hamas. Klinaro din po ito ng isa sa mga tagapagsalita ng Palestine na ayon po sa kanya, ang Hamas ay hindi po Palestino. Sila ay iba. Kumbaga, ang pagkakaalam ko, para po silang political group. Kumbaga dito sa Pilipinas, alam niyo naman mga sangkay, yung mga pulahan. Hindi yung pulahan na parang kaalyado ni PBBM, ha?
Alam niyo na yung mga sangkay, yung mga kamakaliwa. Sila po yung gustong mag-ari, subalit hindi po magawa. Subalit itong Hamas mga sangkay, nakagawa po ng isang napakatinding kaguluhan sa Israel at ngayon nagkakadamay-damay na. Bagamat naurong ang pagpupulong ni Prime Minister Netanyahu kay Gantz, tiwala naman ng leader na sasang-ayon din ang dating Defense Minister sa layon ng emergency government. Sa kasalukuyang gabinete sa seguridad na anilay extreme at dysfunctional, mahihirapan ang administrasyon na makapagdesisyon ukol sa nangyayaring giyera. Ilang oras matapos ang naganap na atake sa Israel, sinabihan ni Lapid si Netanyahu na payag siyang isantabi ang kanilang political differences upang makabuo ng isang professional at limited na emergency government. Ayun, mga sangkay, yun ang maganda. Kasi, halimbawa, dito sa Pilipinas, kapag may ganitong klaseng kaguluhan, di ba, sinasamantala ng opposition. Sasabihin ka, gagawan po ka agad ng storya. Wala, mahina talaga yung leader natin. Wala, ano talaga. Di ba, naalala nyo nung nangyari po doon sa Marawi, kung ano nung sinasabi kay President Duterte at that time. Pero dito, mga sangkay, iba. Iba mag-isip itong mga Hudyo. Nagkakaisa po yung kanilang utak para po sa ano? Para po puksain po talaga itong Hamas. Sumagot din ng atake ang Israel sa pagpapaulan ng paputok sa Gaza. Nag-deploy din ng Israel ng libo-libong sundalo upang mapasok ang bansa at masupil ang Hamas. Mahigit 100 Israeli naman ang naiulat na dinukot ng Hamas. Kat Carriedo, UNTV News. Okay. Yan po ang nangyayari ngayon mga sangkay. Update natin dyan sa Israel. At ito nga po yung mabigat na salita. Ito po, no negotiation is going to get Hamas to accept Israel. Isa lamang po ang gagawin ng Israel sa Hamas. Ang burahin sila. Yun lamang mga sangkay. Ito nga po ang pangako ng gobyerno mismo ng Israel. Israel's new war cabinet vows to wipe Hamas off the earth. Pambira, mga sangkay. Yan po ang ano nila. Plano ngayon. Talagang hindi na nga po nakapagtataka kung bakit itong Hamas. Kasi nadamay na po yung mga Palestino, mga sangkay, na nananahimik lang eh. Dahil po sa ginawa ng Hamas. Alam ko marami na po ngayon ang nadadamay at nakakalungkot ang nangyayari. Pero lahat ng ito kasi nangyari dahil sa bigla ang pagpasok nitong Hamas. Again, ang Hamas ay terror group na kinikilala sa West. Kaya nakakagulat na kinakampihan po ng ilan sa mga tao sa ating mundo. Grabe, no? Nakakagulat mga sangkay. Parang okay lang din mangyari sa kanilang mga bansa yan. Ganyan. Diba? So sana, sa unang part pa lang, na mayroong party na pinasok po yun ng Hamas at may pinabagsak po nila yung mga tao doon, dapat kinundinan na ng marami ito. Diba? Ano man ang kinakahinatnan ngayon sa gera na ito, mga sangkay, naku po, delikado na po ang Hamas kasi ito na po yung warning. Actually, hindi po ito warning eh. Ano na to eh? Ito yung mabigat na salita, statement mula sa gobyerno. Buburahin sa mundo ang Hamas. Ayan na. Ano yan, mga sangkay? Alam naman po natin, ang Israel po, marami nang kumalaban dyan. Diyos mio, marimar. Pag-aralan nyo na lang mga sangkay. Ang Israel, marami nang umalipin. Pero lagi po silang nagtatagumpay. Ganyan po ang Israel. Kaliit-liit na bansa. Diyos mio, marimar. Pero ganun po sila. Kalakas. Bakit? Sa Bible kasi yan, mga sangkay. Naiingatan po talaga ang bayan ng Diyos. May mga iba na nagsasabi na mga peking Hudyo na daw po ang mga yan. O, kung peking Hudyo ang mga yan, magbigay kayo ng bersikulo sa Biblia na nagsasabi na may mga fake Jewish. Kasi, hindi po tayo magbabase sa kung ano yung mga pag-aanalisa ng iba. Kung ano yung mga opinion ng iba.
nagbabase tayo sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kung mayroong paliwanag dyan, may prophecy ang Biblia na magsasabi na lalabas ang mga fake Israelites. Baka mag-agree tayo dyan, mga sangkay. Pero kung mga nood-nood lang yan sa ibang mga content or vlogger na sasabihin na mga fake Israelites na ang iba dyan o marami sa Israel, naku po, kalokohan ang mga yan, mga sangkay. Ano po ang inyong komento sa gagawin ng Israel sa Hamas na pagbura sa ating planeta? Just comment down below. And now, guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube at i-click po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. Lagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.